Sa pag-usbong ng teknolohiya, tila lahat ng impormasyon nasa ating mga kamay. At tila lahat na ay nailalantad sa publiko. Maging ang pribado nating buhay. Kung minsan, ang mga inosenteng nakukunan ng surveillance camera ay walang kawala rito. Sa isang mall sa Amerika, ang babaeng nagte-text, biglang nahulog na lang sa fountain. Isang pangyayaring sa nakaraang panahon, walang ibang makakaalam. Kung iisipin, wala itong kinalaman sa seguridad ng lipunan, ngunit naisa publiko ito para pagpiestahan ng mundo. Madaling makahanap sa internet ng mga kuha ng CCTV na may hahambing na sa pamboboso. Tulad ng isang video na amin natuklasan. Sa isang elevator sa Makati, may mga panakaw na ligaya. Buong akala nila na walang nanunood, pero halos kalahating milyong tao na pala ang nakakita sa pribado nilang sandali. So it's a pretty tall building with this kind of elevator setup. So Ipinakita namin ito kay Attorney J.J. Dicini, isang profesor sa UP College of Law, na espesyalista sa mga batas ukol sa internet at teknolohiya. we don't know. What if they're both married? What if either of them is married? What if, di ba? So there are all these social, there are all these social consequences that's related to that. Nito mga nakaraang taon, pumutok sa balita ang mga high-profile case na may kinalaman sa pagsasapubliko ng mga pribadong material. Partikular na ang mga sex act na nai-record sa cellphone o camcorder. Ayon kay Attorney Dicini, ito nag-udyok sa gobyerno na ipasa ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Saklaw nito ang napanood naming CCTV footage. So uploading this video, the fact that this video It's a is on crime. YouTube Yes. is already a crime. It's a crime. Now you can argue that maybe that YouTube is violating that law because YouTube is distributing it. Pero mahihirapan ka kasi YouTube is a foreign company. So if you're going to investigate, find out which building, right? And then from there you'll know the name of the building owner, the building administrator, the name of the security agency at the time that this happened. Pero yung ang dilemma mo dito is that the ones who will sue are both of them, either or both of them, no. And when they bring that suit kasi, they identify themselves as being the participants in the video. And so you don't necessarily want that. Papala ng ilang otoridad, maaaring ito ang singil ng teknolohiya sa ating lipunan. Na lumiliit ang espasyong ating magagalawan na walang nakatingin at walang nagmamanman. Sa makatwid, maaring mag-espiya ang estado o mga kumpanya sa pribadong mamamayan. So yun yung problem sa CCTV eh. Kukunan ka ng information tungkol sa'yo nang di mo nalalaman, gagamitin against you. Of course, then we mentioned earlier yung yung discrimination nang hindi mo nalalaman. Kasi yung information sa CCTV, hindi mo alam na nakuha eh. So hindi mo alam na nasa kanila. So hindi mo alam na ginagamit na against you, wala kang kalaban-laban. Bagamat may batas na sa anti-voyeurism, wala pa ring malinaw na batas sa paggamit ng mga surveillance camera. At hindi mo alam kung alin dito ang makikita na lang sa internet. Kahit para sa seguridad mo raw ang CCTV, wala ka rin palang proteksyon. Maski sa cellphone, pwede nang i-monitor ang iyong bahay o opisina. This is a live video Okay. from Hong Kong.